So ang hindi ang order sa inyo, City Star ang nagsabi. Oh sir, yung sa ano lang sir. Dahil Ayan sir, nandiyan naman na yata ang video. pero hindi, bakit hindi pwede? Pag ibig sabihin, pag wala ang DPWH, hindi pwede. Hindi sabi, yung letter lang sir na galing sa DP. Yun lang sa kanila. Letter na galing sa DP dahil DP ang nagdi-decide. Ano sir? Public force ito eh. Hindi pala pwede pumasok ha? Ayun. Gobernador, wag mo ba yung taga DP? Adre, gobernador yan. Walang taga DPWH sa bababa. Paano na to? Pabalik na to. Kasi ito naman nabakan natin basura pa niya. Umulit na to, umulit natin. Hindi naman mga kababayan. Malinaw ko, tinatapon ng basura. Grabe, ibang klase yung mga kababayan. Nagkaroon muna pala ng komosyon. Bago nakapag-video ang kampo nitong si Gov. Dolor, diyan sa ginagawang flood control na yan, diyan sa Oriental Mindoro, ibang klase yung mga kababayan. Mantakin nyo, gobernador na mismo ang pumunta diyan sa mismong site kung saan ginagawa yung flood control. Ayaw pang papasukin. Kesyo kailangan pa daw ng order galing diyan sa DPWH. Anak ng toko, kanino ba yung project na yan? Taga DPWH? Hindi ba proyekto yan ng sambayan ng Pilipino? Kahit sinong pumasok diyan, dapat pwedeng pumasok. Lahat ng gustong i-document, lahat ng nangyayaring kabalbaran diyan sa mga flood control project na yan, dapat pahintulutan. Anak ng tokwa, kung ang issue nyo ay safety, bigyan nyo ng mga hard hat. Bigyan nyo ng mga reflective na ng mga vest, di ba? Pero hindi nyo ho sila pwedeng pigilan. Hindi nyo ho pwedeng pigilan ng ating mga kababayan. Kaya naman, para doon sa mga Sunwest, High Tone, naku, papasukin nyo ang mga media, papasukin nyo ang ating mga kababayan kung sakaling magtangka silang idokumento yung mga nakuha nyong kontrata sa pamahalaan. Pero bago ho yan mga kababayan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Pero bago ho tayo tumako dyan sa komosyon na yan na nangyari dyan sa pagbisita nitong si Gov. Dolor, dyan sa dyan sa ginagawang flood control, pasadahan ho muna natin itong ating ibang mga undercard dito sa video na to. Dito ho muna tayo kay Sumalangit Nawa ha. Itong si Percy Lapid. Actually, nung kainit-initan ng bakbakan talaga ng kampanya, napapanood natin mga video nitong si Percy Lapid. Pero hindi ho tayo masyadong nagagaya kasi politika yan eh. Wala namang problema. Kahit banatan niya si Tatay Digong. Ano tawag niya kay Tatay Digong? Digong nyo. Di ba? Yun ang tawag niya kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, kay VP Sara, kung ano-ano mga sinasabi niya. Pero mga taga-suporta ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, di nga natin pinapansin to eh. Kaya noong ginurgur to, bigla ho tayong nagtaka. Anak ng toka, 2016 pa lang, bumibira na yan kay Tatay Digong. Ang daming binibira niyan. Yan si Marcos Jr. Pinklawan-dilawan ho kasi yan. Di ba? Nung nagurgur siya, tapos biglang sinise dito kay General Bantag, doon na ho tayo napaisip. Doon na natin na bisto ang pamahalaan na to na talagang tinatrabaho nila lahat ng mga kalaban nila. Anong mga panahon na yun, gusto nilang palabasin na okay lang, batikusin yung pamahalaan. Hindi kami ang bumalagbag dyan kay, kay Percy Lapid. Pero panoorin nyo, pakinggan nyo mga kababayan, mas maraming biraho itong si Percy Lapid kaysa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, dito kay General Bantag. Mas malimit ho niyang birahin, yan si Bonjing at yan si Marcos Jr. Pakinggan nyo ho ito mga kababayan. Di ba nung araw sinabi ko na matapobre si Marcos, sila, yung magkakapatid na yan, matapobre ho yan, nakalaban ninyo, totoo yan. Fake yan, mga kaibigan. Iyan, nandidiri yan sa mga loyalist, baka hindi nyo alam. Kaya fake ho yung mga yan. Si Aimee, akala nyo ba dikit yan kay VP Sara? Alam na ni VP Sara ang karakas niya si Aimee. Kahit sino sa mga taga-suporta nitong si VP, mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pagka sinabi nilang tunay si Army, wag ko kayo maniwala. Kasinungalingan yun. Sa maniwala ko kayo hindi, mailalaban ko na kasinungalingan yan. Sobrang plastiko ng Amy Marcos na yan. Hindi ho tunay yung papakita niyan. Political survival lang ho ang tanging naisin ng Amy Marcos na yan. Hindi niya ho mahal ang mga Duterte. Wag ko kayo maniwala doon pagka sinabi nilang mahal ni Amy Marcos ang mga Duterte. Napakalaking kasinungalingan at kabalbalan. Yan si Marcos Jr. Makikita nyo na kung paano niya ginamit si VP Sara. Ako ang pinakaswerteng presidential candidate. Dahil ako lang ang sinamahan ng isang Sara Duterte. Di ba? Napaka-ogang niya.
Anong tumakbong senador yan eh. Walang loyalist group na kinausap yan. Katunayan, si Vic Millora, yung presidente ng KBL na pumanaw na rin, attorney yun, naging governor ng Pangasinan yun. Sa panahon ni Marcos, inappoint na governor. Eh yun eh, mga kaibigan, tinanggal nila si Bongbong Marcos that time, nung unang kumandidatong senador yan na natalo. Tinanggal nila yan sa, maging pala nung second na pagtakbo niya, yung pangalawa, tinanggal nila sa KBL. Mga kaibigan, sapagkat sumama si Marcos sa Nationalista Party ni Villar. Ito kwento para malaman ninyo kung gaano ka-animal ito mga Romualdez at yung pamilya Marcos. Ngayon, mga kababayan, pagka sinabi nilang si General Bantag ang nagpatumbad dyan sa mama na yan, magtanong at mag-isip po kayo. Para sa mga nagsasabi si Bantag ang nagpatumba dyan, huwag po kayo maniwala. Nakailang video ba kay Bantag yan? 2, 1. Pero tignan nyo ho yung channel niya, Lapid Fire. Tignan nyo ho, puro ang content niya. Marcos, DOJ, Romualdez, yun mga binibira niya. Madiin kasi bumiraya ang si tsaka walang preno yan si Lapid Fire. Wala akong preno yan si Lapid. Kaya talagang noong inabutan siya, talagang tinumba siya. Pero tayo ay naniniwala dito sa PH Update. Wala akong kinalaman, si Bantag niya sa pagpapagurgur dyan. Alam niyo sino nagpagurgur dyan? Diretsuhin ko na kayo. Ito, didiretsuhin ko na kayo. Kayo alam niyo, kahit di ko sabihin. Alam niyo kung sino nagpagurgur dyan. Pustahan tayo. I-comment nyo sa baba. sorry. I-comment nyo sa baba. Kung parehas tayo ng iniisip. Ako alam ko kung sino. Ngayon ang tanong, yung mga kasama natin dito sa PH Update. Ito lang pagpipilian ha. Ito lang, tatlo lang. Tatlo lang pagpipilian. Ay, 2 lang pala. Ha? Kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte o kampo nitong si Marcos Jr. ang nagpatumbad dyan sa mama na yan. I-comment nyo sa baba. Kasi si dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala akong track record dyan sa Davao na nagpapatumba ng mga media man. Wala akong siyang ganun. Noong panahon ni Tatay Digong, doon merong, alam ko ano yun yung executive order na kung saan pinoprotektahan yung mga mamamahayag. Alam niyo yan mga kababayan, nakalimutan ko lang yung executive order. Hindi ano yun hindi Republic Act yun, executive order ni Tatay Digong na kung saan binibigyan proteksyon ang mga media sa ating bansa. Noong panahon ni Tatay Digong, pagpasok ng administrasyon ni Marcos Jr., hindi pa nag-iinit ang puwet niya sa Malacanang. Yan, plakdaya ang si Percy Lapid. Lipat ho tayo. Dito ho tayo. Yan na nga ba sinasabi natin? Naknantoka. Ang bababoy talaga nitong mga to. Magbanat kasi kayo ng buto. Yan sinasabi natin Ayan, tupad. Magkakalat muna bago basura, bago magpa-picture. Yan mga kababayan. Ito panoorin natin. Kasi ito naman nabakan natin basura pa niya. Kalat muna kayo. Anak ng Petrang Garabada. Gaguhan to. Anak ng Petrang Garabada. Ano yan? Wala pa siya na sa salita. Ano yan lukuhan niya Salibot naman kami kanina sa harapan kami. Yeah, ito ano yun from. Naman ako. Ano yung tawag ko Ayan pala yung nagawa. Kaya ako sino-sino na uusap ko. Wala akong kamalimari. Hindi na mag-picture dito na mag-picture. Dito yung tayo. Huwag kayo doon kasi ando na. Huwag nga yung magpipicture. Dito naman kayo sa harapan. Wala ka lang sa harap. Kasi doon Eron! Nag-aaway-aaway pa sila kung saan sila magpapapicture. Puro kabalbala naman ginagawa nila. Masaya ba kayo yan? Anak ng tao ka, hindi kayo naaawa doon sa mga kababayan nating nagbabanat ng buto para kumita kayo. Linoloko nyo Pilipino Walang kaibahan itong mga tupad beneficiary na to doon sa mga magnanakaw ng politiko dyan sa House of Representatives. Ito ka. Di ba? Wala akong kaibahan yung mga yan. Yung ginagawa ng mga tupad-tupad na yan. Wala akong kaibahan yan doon sa mga congressman na magnanakaw dyan sa House of Representatives. Kaya sinasabi ko dito mga kababayan, dapat tanggalin na yan. Wala ako kasing sistema Yung akap, tupad, AX, tanggalin yan. Yung 4-piece, okay lang yan kasi merong sistema yan merong condition yan Dapat yung mga anak mo nag-aaral, gagraduate kayo dyan sa 4-piece na yan, di ba?
merong ika nga nasusubaybayan ng mga social worker sa barangay, yung mga pinagagawa ng mga benepisyaryo. Ito, once a week, basta lumabas ka, nagwalis ka, nagdumi ka, lininis mo, may pera ka na. Attention, mga taga DSWD. Ano bang mahawak dito? Mga dole, mga taga DPWH. Kasi may pondo naman yung paglilinis dyan, di ba? Meron tayong mga street sweeper. Ba't di na lang natin i-hire yung mga street sweeper? Dagdagan yung benepisyo nila. Dagdagan ng sweldo nila. Lawakan yung mga linilinis nila. Yung perang ibinibigay dito sa mga ogag na to, ibigay dun sa mga street sweeper. Bigyan ng mga malaking anong tawag dito? Malaking allowance, food allowance, transportation allowance. At least alam mo, yung street sweeper, maghapon yun ang trabaho niya. Ito, anong gagawin nito? Susuot nila yung tupad, magkakalat, maglilinis, kukubra ng pera. Tapos, mag-i-scatter na. Ewan ko lang ha. Kasi alam ko, ang DPWH, ang MMDA, ang local government, ang municipal government, merong pondo para sa mga manggagawa sa kalsada. Ngayon, para saan pa itong mga tupad na to? Para saan pa? Para ma-disburse ang pera? Para may makubra si mayor? May mahutot si kapitan? Ganon? Hindi, nakakalungkot isipin na yung mga nagpapakahirap, dito napupunta ang pera na sambayan ng Pilipinas. Gawin ka muna namin taga-picture. Pinuti mo na nauutot. Ran! Picture ka muna. Mayaman pala yun. Ayun yung sa atin. Oo. Aba, hindi na balik na ngayon. Nakakatawa. siya eh. Doon. Ate niya na. Meron no. Yung pula, alisin mo yung pula. Kaya makadistor pula. Kanina pa yan, nakikita rin yan doon. Yung malagay. Tugoy, yung kagoy. Sa gilid goy. Balik ka. Tignan mo yung ilalim ha. Ba't dito may basura? Tama may basura. Tao basura. Buhos daw. Ulitin ko lang ha. Ito, paano na to? Pabalik na to. Kasi ito naman nabakan natin basura pa dyan. Umulit natin. Ngayon yung mga kababayan. Malinaw ko, tinatapon ng basura. Okay, sorry. Lakihan ng sweldo ng mga street sweeper. Bigyan ng mga allowance, benepisyaryo, gandahan. Pero wag nang bigyan ng pera itong mga... Ano to, Yo, nakita niyo po mga kababayan? Di ba? Nakakalungkot tong isipin na yung buwis na nakukolekta ng pamahalaan, doon lamang napupunta. Kakalungkot, sakit sa dibdib. Ito, nagtawo tayo dito sa nangyaring komisyon. Exclusive yan, exclusive ha. Panoorin mo natin, ibang klase Grabe naman yan. Saludo ako ha. Saludo dito kay Gob Dulor. Gob Dulor, mega love shoutout ha. Palakpakan natin itong si Gob Dulor. Ang klase tapang mo, Gob. Kalaban mo dyan, Congressman Gob. Sino daw niya? Sino ang kausap? Sino ba Congressman ng Oriental Mindoro? Tanghali ha. Taga saan ho kayo? Bakit tayo ako papasukin? Hindi lang po siya sa gano'n. Ay, ano lang siya. Nasa ng duty. Bakit? Kailangan ko ang DP? Sino may sabi? Order Nino. Sino ba Congressman dyan? Kahit gobernador ng Mindoro, hindi pwede pumasok? Nako. po sa amin sir eh. Wala naman po gumagawa sir. District 7, sino Sinong to? kumpanya ninyo? Gis po namin sir. Sinong kumpanya? Sa amin sir eh ano. Tinanggal yung ano. Mas specific na hindi pwede pumasok. Ay galing po siguro sa amin lang yung kumpanya. Amin. So ang order sa inyo, si Gistara nagsabi. Sir, yung sa ano lang sir. Dahil... Ayan sir, nandiyan naman na yata ang video. pero hindi. Bakit hindi pwede? Pag ibig sabihin, pag wala ang DPWH, hindi pwede. Hindi sir, siguro yung letter lang sir na galing sa DP. Yun lang sa galing. Letter na galing sa DP dahil DP ang nagdi-decide. Public force ito Hindi pala pwede pumasok ha? Ayun. Gobernador. Wala mo ba yan taga DP? Andre, gobernador yan. Walang taga DPWH sa bababa.
Ang ibig sabihin, kahit ako, hindi ako pwedeng pumasok sa lalawigang ito. Siguro sir. Kaso wala namang magawa sir. Sunod na ako sa order sa akin. Ay, papasukan ko ito. Sa ayaw nyo sa gusto dahil ito yung lugar ng lalawigan. Open to public ito. Private property ba ito, kuya? Ikaw yung ayos, wala kang problema. Tigay taga Mindoro. Pero yung boss mo, hindi pa pwede. Anong pangalan nun? Hindi ko kilala sir. Anong pangalan ng sino? Yung may-ari sir ng ano na yan. Ng agency? Ay, Na ayaw magpapasok sa iyo? Sa akin? hindi mo po agency ang ano yan. Ibari ano po yun, order lang po nun din sa agency na galing sa kumpanya. Meron dito? Ano kumpanya? First time ko nakakita sa sarili kong probinsya, pinagbabawalan akong pumasok. Grabe Ako'y naman. pumunta dito in good faith. Ako'y pumunta dito dahil gusto ko makita ulit ng aktwal. Pagkatapos ganito sasagot sa akin, aba, Aba, Gob. Nagkakasubukan dami na. tayong lahat. Gob. Ngayon ha, ito pakita nyo sa tao. Sariling probinsya natin, ayaw tayong papasukin, order ng kontraktor na gumagawa dito. Kailan ho kayo kuya inorderan? Bawal daw akong pumasok. Sino daw ang bawal pumasok? Wala, anong bawal-bawal. Private property ba yan? Kailangan ng Kanya letter kayo. na galing sa DP. Sige. Mananawagan ako kay Director Gerald Pacanan. Alam nyo, Director, kung gaano ako naging mabait sa inyo. Alam ho ninyo kung paano ko inaayos ang lahat ng bagay na walang masasaktan. Dahil ang gusto ko lang, yung karapatan ng mamamayan na magkaroon ng maayos na proyekto para sa probinsya natin. Pero ngayong oras na ito, nasasabihin sa akin na bawal akong pumasok o sino mang bisita ng walang permit ng DPWH. Kayo na pala po ngayon ang mayroong kontrata dito. Nako. Kasi ang alam ko hindi lang pwedeng pumasok, magpapasok ay yung may-ari ng bahay, may-ari ng lupa. Kung ito'y Correct. private. Hindi ho ito private property, ito'y public property. At ang alam ko, pag public property, kahit sino, basta taxpayer, basta tao, basta mamamayan, ay pwedeng pumasok. Maliban lang kung may mga sinusunod na regulasyon. Nakalagay yung caution, under construction, close, wala namang nagagawa. Gob, so ang purpose po ng pagpunta nyo dito ay para inspeksyonin yung mga gumuho. At ito'y dapat ginagawa. Tungkulin ko ito. Na-expose ko na ito dati. Pagkatapos ngayon, sasabihin niyo sa akin, aba, Director Gerald, hindi ko ito gusto. Ako'y taong nakipag-usap sa inyo. Tapos sasabihin sa akin dito ng kumpanya, hindi ako pwedeng pumasok nang wala kayong order. At ang sabi ha, walang written order ninyo. Nako, yari ka dyan. So ang plano po natin, Gob? Sa DPWH. Ay, hindi ako papaya, papasukan ko ito. Ano ako? Sa sarili kong probinsya, pagbabawalan ng ganito, teka muna. Teka muna. Oh, sige, go, Kukundinahin pasok ko ito. Kung sino man ang taga-DPWH dito at taga-kumpanya, kinukundina ko. Patunayan nyo ngayon sa akin na hindi totoo yung sinasabi ng kumpanyang gumagawa dito. Dahil kung hindi, iisang konklusyon. Meron kayong itinatago dito. Pinakinggan ko kayo ng ilang beses. 2 days ago, nag-i-explain kayo sa akin. Sabi ko, joint inspection tayo. Pagkatapos ngayon, pagbabawalan akong pumasok, okay. Joint inspection, pero nandito po ba ang DP? Ay, nandito ang DP, siguro. Kausap ko kanina eh. Pero may DP kasundo pasok. kayo, Gob, na mag-i-inspect kayong pareho. Oo, kasama kami dapat ngayon eh. Kausap ko na andyan. Pero yung sasabihin sa akin na hindi po pwedeng pumasok nang walang written permit ng DPWH. At ang sabi, ang pwede lang daw magbigay ng permiso pagpapapasok DPWH. Kaya ulitin ko, Director Gerald Pacanan. Ganon din kay Secretary Manny Bonoan. Bakit naman ho ganito ang order dito? Isang kumpanya, hindi naman ho ito taga Mindoro. Nagpapasalamat ho ako sa proyekto rin. Nagpapasalamat yun. Pagkita ko kanina, warak na agad yun. No? Kita nyo. Kagagawa nyo pala ho ito. Ito ba yung ayaw nyo ipakita sa akin? Ayaw nyo ipakita sa mamamayan?
Eh kahit hindi nyo naman ako papasukin, kumpleto naman ho ako ng data eh. 2024 ko pa ito ni-report sa inyo, may pictures na to. 2023, ni-report ko rin ito sa inyo, Director Pakanan. Sabi ko sa iyo, ayoko ng disenyo dyan. Ni-report ko yan sa inyo kung natatandaan ninyo. Pinatawag ko lahat ng kontraktor. So 2023, March 2023. Pinatawag ko lahat ng kontraktor, sabi ko. Tayo, kahit ayaw natin mag-isip sa DPWH, marami talaga sangkot dyan. Hindi ko sinasabing si Director Pakanan ha, hindi ko sinasabi. Ang sinasabi ko natin dito, ang DPWH sa pamahalaan, ahensya ho yan ng executive. Nakikita na nila, nagre-reklamo na gobernador, teka lang, Direk, ba't ganyan naman yan? Di ba? Naguguha, wala pa man flood. Nawawasak na. O yan, ang kukontrol niya, nawawasak na. O tapos sasabihin ng DPWH, wala daw pwedeng papasok pagka tinatago sila. Hindi pwede ang ginagawa ninyo. Saan kayo nakakita? 20 plus meters ang lapad. Tapos puro buhangin, puro ganto. Graba. Samantalang kung kahit maikli, kahit manipis, kahit 2 metro, kahit 3 metro, kung konkretong buo, mas matibay. Nakakita na ba kayo? 1 billion per 1 kilometer? Nako. Kami sa pamahalaang panlalawigan nagtitipid. Para mapahaba namin, dito gagawin ninyo, lalagyan ninyo ng buhangin. Pagkatapos yung lagyan ng buhangin, yun, warak agad. Bakit? Ay kanipis ng gawa eh. Saludo, Gob, saludo. Ibang klase dito ang kontratista. Kung wala kang tinatago kasi papapasukin mo eh. Ang pupuntahan po natin itong Mulawin. Una, isa pa lang ito sa napakarami. The more akong nananawagan sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mr. President. Suportado po ng pamahalaang panlalawigan at ng mamamayan ng Oriental Mindoro ang ginagawa ninyo. At ito hong ginagawa ngayon, at ito ho actual, wala ho itong script pagpunta ho namin dito. Kasama ko pa nga yung taga-DP eh. Kasama ko yung taga-provincial engineering namin. Ang tangi ko hong purpose ay makita ulit. Dahil ang sabi sa akin, nire-repair. Tapos sasabihin ako, Mr. President, na bawal akong pumasok nang walang written permit ng DPWH sa sarili kong probinsya, sa sarili kong bayan na akong gobernador. May tinatago. Kasi kung wala itong tinatago, open ho yan. Pwedeng pasukin ng kahit sino. Saludo, Gob Dolor ha. Gob Dolor, kasanggan nyo ho ang sambayan ng Pilipino dyan sa ginawa nyo na yan. Isa lamang ho yan sa mga napakaraming makalintulad na sitwasyon ng mga flood control projects sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Yan sa, yan sa bahagi ng Oriental Mindoro. Isa lang ho yan. Napakarami ho yan mga kababayan. Hindi lang ho yan. Sa NCR, dyan pinakamarami. Kaso wala pa atang gobernador na kasintigas nitong si Gob Dolor na ibulatlat sa sambayanan niyang kababuyan kaugnay dyan sa flood control na yan. Saludo! Gob Dolor, mabuhay ho kayo. Palakpakan ho muna natin siya. Masigabong palakpakan para dito kay Gob. At dito sa bahagi ng video natin na to, isa sa pinaka maingay sa social media. Meron namang credibility. Ito si Mayor Benjamin Magalong, interview ho niya dito kay Manong Ted. Pakinggan ho natin mga kababayan. Mobile po ako eh. Po ako sa isang Yes sir. Opo, thank you po at kayo po'y pumayag na mag-StreamYard po tayo. Mayor, kumusta na po ang Baguio? Maganda na ba panahon? Okay naman po. Nakaka-recover na po kami. Talagang matindi rin po yung tama sa amin dahil marami rin po kami mga landslide at meron din po mga naputol na mga bahay. Nasira mga bahay at the same time mga naputol na mga punong kahoy. Okay, siguro. Well, at least po ngayon nga, gumaganda ang panahon at makakakilos na ako ng husto. Ito po lamang issue nga, nito pong flood control projects and other DPWH projects. Inyo na pong nailahad ang modus operandi, no? Nalaman na po namin ang binabanggit po ninyo na hatian, etc. Ang tanong lang po natin ngayon, Mayor, is kung alam nyo na po ang pamamaraan nila, how do we prove it now? Paano po ang pagpapreba sa buwatan at pagnanakaw ng kontraktor, DPWH at noong pong mambabatas kung meron man? Unang-una ho siguro, Sir Ted, isa sa mga magandang sistema dyan is yung open data. Kailangan ho talagang ilahad na ho lahat sa, kumbaga, freedom of information.
lalo-lalo na ho dyan sa mga infrastructure projects. Kailangan ho, meron ho mga digital application ngayon na develop para ho talagang anytime pwede ho i-access lahat ng detalye sa isang project. At ang mga taong bayan pwede ho mag-conduct ng sarili nilang market survey para ma-determine kung talagang yung nasa detailed unit price analysis are reasonable, lalo-lalo na doon sa pagdating sa cost. Pangalawa siguro, kailangan it's about time ho na ang presidente ho talagang places foot down at sabihin na dapat ang power of the purse na interpretation. Wala lang choice si Marcos Jr. Pero kung kaya niya lusutin to, lulusutin niya ho itong mga kababayan. Feeling ko lang kung kaya niya lusutan to na hindi pag-usapan sa administrasyon niya. Alam niya, pagka hindi niya pinag-usapan to, administrasyon ni VP ang kakalkal dito at panigurado, hindi nila magugustuhan pag nagkataon. Pagka si VP Sara trumabaho sa investigasyon ng mga flood control na. Kasi wala sasantuhin yun. Saldi ko. Pagka si VP na naupo dyan, wala na, magdasal na kayo. Ika nga, yung nobena na Latin, ay handa nyo na. Mag-aral na kayo ng Latin. Hindi pwede yung Tagalog, hindi pwede yung English. Mag-ama namin kayo ng puro Latin. Hindi para pansarili. Ang power of the purse talaga is protektahan yung national interest, lalo-lalo na sa paggamit ng pondo ng bayan. And number 3 dapat mag-concentrate yung ating mga babatas sa paggawa ng batas. At hindi na po dapat makialam dyan sa mga pondo, lalo-lalo na doon sa pondo ng mga ahensya na involved sa infrastructure project. Okay, sige po. Pero paano ba yan, Mayor? Di wala nang magko-congressman. Na daw? Puro na lang sa legislation na lang daw trabaho. Paano ba yan? Wala nang magko-congressman. Ang pakay lang naman talaga dyan ng mga nag-congressman para makapagnakaw di ba? Para dyan sa mga SOP na yan, tapos sasabihin, focus na lang kayo sa paggawa ng batas. Hindi pwede yun, Mayor. Paano naman yung mga bagong congressman dyan, yung inaasahan nilang, one time, big time nilang pagiging congressman, talagang paldong-paldo sila, di ba? Nakita kasi nila sa mga magulang nila. Di ba? Nakita nila kung paano tinanabaho ng mga magulang nila ang pagnanakaw sa pamahalaan. O ngayon, silang mga anak, sila yung magtutuloy sa legasiya, Sila yung magtutuloy sa mga kabalbalang ginawa ng mga magulang nila. Ngayon, kung sinasabi nitong si Mayor Benjamin Magalong, legislation na lang talaga, wala nang kickback, wala nang magko-congressman. Pero again, pagpunta po doon sa aking pong katanungan, kasi nga, alam nyo, matapos nga pong maglahad ng mga leads, paunang leads ng Presidente sa kanya pong presentation itong Monday, and sa inyo pong paglalahad ng mga informasyon kung paano nga kumikita ang iba dito, ang iba po kasi ay nagsasabi nga na dito ba may makukulong? Yan. Dito ba may mapaparusahan? Sa puntong yon, Mayor, gaano ba kahirap yung gawin? Sa usapin po talaga ng pagpapatunay na totoo pong may ginawang katiwalian yung taga-DPWH, yung kontraktor, at paano mo nga maiuugnay yan sa mambabatas? Okay. Sir Ted, I'm really sorry I was not able to directly reply to your question kanina. Unang-una, kailangan ho talaga ng investigasyon. Hindi ho pwedeng ang nag-iimbestiga Kamara. Hindi rin ho pwedeng nag-iimbestiga yung mga Regional Project Monitoring Office kasi wala naman silang investigative capability. Ang pinaka-challenging kasi dyan is makakuha ng mga ebidensya. Just like what we did during the NIA. Wala rin ho. Makikita mo talaga sa ebidensya, meron ho talagang paper trail yan. And at the same time, pag na-pressure na ho itong mga contractors at itong DPWH personnel na bakit sila lang ang makukulong. When in fact, pagdating doon sa porsyento, sila yung pinakamaliit. Ang mangyayari kasi dito, correct mo ako, kumali ako, Mayor Benjamin Magalong. Mag-iimbestiga ang TRICOM in aid of legislation. Diba? In aid of legislation, magle-legislate sila ng batas para maging solido yung gagawin nilang pagnanakaw. Kumbaga yung mga butas sa batas para madakip yung mga magnanakaw sa House of Representatives, mapatsihan nila. Yun ang gagawin nila in aid of legislation.
Hindi para mahuli yung mga kontraktor o yung mga magnanakaw. Hindi. Para mapagtakpan yung mga magnanakaw na congressman. Yan ang gagawin nila sa TRICOM in aid of legislation. Anak ng towa. At yung mismong pinakamalaki, hindi man lang pumipirma. Di ba ba? Opo. Sabing ganito, masyado na tayong na-expose. Masyado na tayo na ang nakikita nilang magnanakaw dito sa flood control na to. Kailangan na nating ayusin ang sistema. Kailangan na nating maiwas na tayo sa pusoy. Ika nga, di ba? Tayo pinag-iinitan. Congress ang napagtitripan. Kaya kailangan linisin na natin ang sistema sa mga susunod na budget. Kung magkakaroon man ng flood control, siguraduhin natin na tayo ay hindi, kahit na magnakaw tayo, hindi tayo mababalikan ng mga nanakawan natin. Di ba? Yan ang gagawin nila dyan sa TRICOM na yan. Pero doon sa Senado, iba yun eh. Blue ribbon yun eh. Di ba? Red ribbon, tinapay yun. Pero yung kay Senator Rodante Marcoleta, Blue Ribbon Committee, nako, ipatawag si Suarez, ipatawag si Saldico, ipatawag ang Sunwest, ipatawag ang Hightone, ipatawag si Bunuan. Yan ang mga ipatawag natin at lahat ng kontraktor. Doon tayo sa plenaryo. Marami sila doon eh. Oh. Magsasalita ho sila at they will be able to execute an affidavit indicating ho itong mga politiko nato. Marami pa hong paraan, Sir Ted. But again, that's something that I cannot mention because that's a tradecraft of investigator. Kaya kailangan talaga investigating body. Opo. In other words, Mayor, sabi nga din kahapon, nung isang araw po na amin nakapanayam si Congressman Terry Ridon, sabi nga niya, no, kailangan ng merong aamin. Kailangan na merong magsasabi na sila'y sangkot dito sa katiwalaan nito. Kailangan dito na eventually ng whistleblower. Isa po yan. Kailangan talaga ng testimony. And at the same time, corroborative statement of some other witnesses who have personal knowledge. Kailangan po yun. Pero yung mga pag-amin ho yan, malaking bagay na po yan. Pag-aamin ho ng mga... Kasi for some reason, talaga makikita mo talaga na yung consistency. Kumbaga, sabi nga, maski na ho sabihin natin na circumstantial evidence, if you will be able to establish yung connection po nito, malaking bagay na po ito, matibay na ebidensya na po ito. Opo. Okay, so doon po sa binabanggit nyo na dapat talaga dito yung access, no, sa mga dokumento. Kasi doon pa lang po, Mayor, madali mo nang ma-establish yung overpricing, di ba? Opo. And then, pati din ho, yung kaninyo, kung sino ba talaga dito ang mga pumirma sa kontrata, etc. Sa ganun pong usapin, ang may access talaga ngayon dyan, tanggapan ng presidente, kasi presidente siya. Opo. Pero kapag po may mag-iimbestigang iba, gagaya po ng sinasabi na third party, kumbaga meron pong independent body, sa inyo pong palagay, kung sa inyo kung sa inyo po ipagkakatiwala ang investigasyon, paano po ang magagawa nyo para po mapagtagumpayan itong sinasabi nyo na mas malalimang investigasyon, and at the end of the day, talaga pong lalabas sa lungga ang mga totoong mastermind dito? Unang-una ho, Sir Ted, kailangan ho may subpoena power para makompel mo yung mga iba't ibang ahensya na magsabit ng dokumento. Kasi mag-umpisa ho yan natin sa dokumento. And at the same time, mag-i-interview po kayo dyan. So you have to, kailangan ho talaga i-reduce yan into writing. Kasi doon ho lahat mag-umpisa eh. Kailangan ho establish nyo lahat yung mga leads. And at the same time, photographs. Patapos, kailangan meron ho talagang actual inspection, technical. Magdadala ho kayo ng mga engineers, third-party engineers, para ho talaga magme-measure, i-determine talaga nila kung compliant pa sila dun sa program of work. Talagang maghuhukay ho yan kasi karamihan ng kalokohan sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng tubig. Opo. So, Mayor, libo-libo po ito na mga projects, no? Hindi lang flood control, no? Libo-libo po itong proyektong ito. Hindi lang flood control. Hindi lang flood control. Kung meron dyan sa di ba sabi nila sa Department of Education, sa DepEd, sa CHED, lahat ng ahensya ng pamahalaan. Lahat. Anak ng toko, pati budget nila dyan sa House of Representatives, imbestigahan natin.
Liquidation by certification. Oh, yan. Walang kaiba niya sa flood control. Yung budget nila dyan sa House of Representatives, yung extraordinary expenses, walang kaibahan yan sa flood control. Tandaan niyo ho yan, mga kababayan. Sa ngayon ho, ano ang, bagamat tinatangkilik natin ang mga pangako ng Presidente, no, ang kanyang paunang report, no, yung mga leads na binabanggit niya, kung ikaw mismo sa Presidente, gaano kahirap ito na gusto mong paglalahad ng katotohanan, gaano kahirap ito na mapanagot talaga yung mga may gawa nitong pagnanakaw na to? Opo, nag-freeze tayo dito sa ating linya. Opo. Nag-yelo. Ito ho, atin lang konsultahin itong si Mayor kasi nga hindi ho naman matatawaran din yung kanyang background, no, sa CIDG. Opo, naging happy siya nito. Pati nga yung Mama Sapano incident, mga kapatid, kahit na alam nyo, ini-impluensyahan nga po ng mismong Pangulo ng Pilipinas yung kanyang resulta ng investigasyon, hindi siya nagpa-impluensya. And then yung binabanggit niyang NIA investigation, ito rin po yung mga proyekto ho ng NIA dati na talaga ho namang halos ghost na nga Puro lang koleksyon yung ginagawa ng kontratista. Wala na hong naihatid na proyekto. Okay na ba tayo? Kahit lang siguro sa telepono kung sakasakali na may problema tayo sa internet connection sa StreamYard. Alright? 8:40, girl. Maganda ka lang sa iyong mga ilang pang katanungan because definitely, kami po'y magtatanong pa rin at magtatanong dito nga sa hirap na haharapin po ng sino mang mag-iimbestiga dito. Wag na lang ho siguro nga yung sabi nga mismo, in fairness kay Congressman Sandro Marcos, anong sabi niya? Sabi niya, hindi daw talaga dapat Congress ang mag-imbestiga nito. Agree daw siya na dapat independent body. Tama. Babalik pa ba itong si Mayor Benjamin Magal? Lahat naman, logic naman yun. Miyembro siya nun. Hindi siya, purihin natin yan si Sandro doon sa stand niya yun. Pero yun ang normal na stand ng isang normal na ika nga anak siya ng presidente, hindi siya pwedeng ika nga maging itong si Sandro, makikita na natin na didistansya na niyan doon sa mga magiging fall guy, yung mga ika nga magiging Janet Lim na Poles 2.0 dito sa issue na to ng flood control at parang nanginginita na natin kung sino yung mga pangalan na yan. Mga kababayan, yung sinasabi nilang impeachment ni VP Sara, hindi ho ito matatabunan ng flood control. Bakit? Yung impeachment ni VP Sara, pagka bumabagyo, wala na, tapos na. Diba? Ito sa ayon sa gusto nila, pagka umulan, 1 billion kada araw flood control, saan napunta? Tapos usapan. Nasaan na impeachment? Wala na. Nasa flood control na ho tayo. At ang pinupuntahan ng usapan, yung mga magnanakaw dyan sa House of Representatives. As always, maraming salamat to sa pag-sport sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Gov. Dolor, mabuhay ho kayo.